Libreng pag-aaral ang ipinagkaloob ng TESDA sa pamilya ni Mary Jane Filoso habang iniintay ang pagbabalik niya sa bansa ay nagsisimula ng dumating ang tulong para sa kaniyang pamilya sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kabilang narito ang ipinagkaloob na scholarship ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa libreng kasanayan at pag-aaral ng mga anak, pamangkin at iba pang kaanak ni Mary Jane. Ayon kay TESDA Provincial Director Alvin Iturralde, ang ipinagkaloob na voucher o Certificate of Scholarship Commitment ay hindi lamang para sa isang tao, kundi para mabigyan din ng training program silang magkakamag-anak at maging ang kanilang mga kapitbahay. Kaniyang sinabi na mayroon ding programa ang ahensya tulad ng Special Training for Employment Program na may kalakip na toolkits na ipagkakaloob sa mga benepisyaryong nakakumpleto ng pagsasanay. Lubos naman ang pasasalamat ni Aling Celia Veloso, ina ni Mary Jane, sa tulong na natanggap mula sa TESDA para makapagtapos ng pag-aaral ang mga apo at mabago ang takbo ng kanilang buhay. Maliban sa tulong mula sa TESDA, ay personal ding nagtungo kamakailan si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa Nueva Ecija upang malaman ang mga pangailangan ng pamilya Veloso. Nakipag-ugnay na rin ang OFW Party List, ang tanggapan ni Nueva Ecija 3rd District Representative Rosana Ria Vergara at ang lokal na pamahalaan ng General Mamerto Natividad sa pamilya Veloso para sa posible pa nilang tulong na maibibigay sa pamilya. Patay ang isang 49 anyos na magsasaka at sugatan ng dalawa nitong kasama ng pagbabarilin umano ng isang empleyado ng gobyerno dahil sa alitan sa lupa sa barangay San Juan, San Jose City sa Nueva Ecija. Kinilala ni Nueva Ecija Police Director Colonel Ferdinand Hermino ang nasawi na si Alfredo Medrano at ang mga sugatang kasama nito ay sina Milton Medrano, 17 anyos at Mario Matic, 63 taong gulang. Habang ang suspek ay kinilalang si Michael Habok na isang empleyado ng lokal na pamahalaan doon. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na nagkaroon ng mainitang pagtatalo sila Matic at Habok dahil sa isang parcel ng lupa. Sa ulat, bigla na lamang daw bumunot ng baril ang suspek at pinaputukan ang mga biktima. Naisugod sina Matic at ang mga Medrano sa ospital ng lungsod ng San Jose para gamutin. Gayunpaman, si Alfredo Medrano ay idineklarang dead on arrival ng doktor. Samantalang tugis na ngayon ng pulisya ang suspek na si Habok. Isang 56 anyos na magsasaka ang inaresto ng umaga noong November 24, 2024 sa isinagawang search warrant operation ng Palayan City Police Station. Base sa report ni Police Lieutenant Colonel Anselmo A. Chulipa, Acting Chief of Police ng Palayan City, na nagsimula ang operasyon alas 7 ng umaga sa Sitio Pinaltakan, Barangay Caballero, Palayan City. Ipinatupad ng pulisya ang search warrant na inisyo ng Regional Trial Court Branch 7, Palayan City na may petsang November 21, 2024 na target ang suspect. Sa maayos na paghanap, na-recover ng mga otoridad ang isang caliber 38 revolver na may kargang 3 live ammunition. Isinagawa ang paghahanap kasunod na mahigpit na mga legal na pamamaraan gamit ang body camera at recording device o BWC at ARD upang matiyak ang transparency sa isinagawang operasyon. Saksi sa inventaryo ng mga na-recover na gamit ang mga opisyal ng barangay at ang suspect. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591, kilala rin bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, binigyang diin ni NEPO Director Police Colonel Ferdinand Hermino ang kahalagahan ng paghahatid ng mga warrant lalo na sa mga individual o grupo na may hawak ng ilegal na baril upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad at itaguyod ang panuntunan ng batas.